isa sa atin lahat na kasama natin dito sa ating Bible study. So para po sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, ang atin pong Bible passage na pag-aaralan po ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 12, okay? At verse 6 to 10, okay? So ilang mga talata po ito na ito po yung ating pagkukunan ng ating pag-aaral. So yan, okay? So ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ano? Sabi po dito, basahin ko na po ito sa Tagalog muna. And then mamaya ay babasahin ko din sa English habang nag-aaral tayo. Sabi po dito, sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri at hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan ngunit nagpipigil ako, baka ang sino man ay mag-akalang ako'y mataas at nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, na isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin na ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito, makaikatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya ang nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkos akong nagmamapuri ng may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Huling talata po, yung talatang 10, nasabi po dito, kaya nga ako'y magagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo sapagkat ako'y mahina, ako nga'y malakas. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa oportunidad sa gabing ito na kami po ay nagkasama-sama sa tahanang ito ni Daddy Ray at Mami Heidi para una, sambahin po kayo at manalangin, purihin kayo Panginoon. At sa bahaging ito ay mag-aral po ng iyong salita. Ang aming dalangin ay patubayan niyo po kami, pagpalain niyo po ang sandaling ito at ang aming mga isipan ay tulungan mong tumuon sa mahalagang mensahe na dapat naming maunawaan sa gabi ito. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, yung ating lesson po ngayon sa gabing ito, na kinuha natin sa mga talatang yan, ay pinamagatan ko po ito na God's help through His grace. Okay? So ang ating pong Panginoon, alam po naman natin na sa Bible ay ang Diyos ay tumutulong. At yung kanyang paraan ng pagtulong, base po doon sa ating mga talatang binasa, ay makikita po ninyo na ang salitang ginamit po dyan ay yung kanyang biyaya. Okay? Ito pong si Apostol Pablo, kung mapapansin ninyo, meron siyang karanasan. At itong karanasan na ito ay nakaranas siya na tinatawag nating tinik sa laman o thorn in the flesh. So ibig sabihin itong sakit ni Apostol Pablo na ito ay isang physical illness. At ang sabi po ng Bible dyan, mga kapatid, doon sa talatang binasa natin, ito po ay nangyari because ang sabi dyan ay there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet. Okay? Yung, di ba, pag narinig natin humapit, parang kainan to, no? Pero actually, yung meaning pala nito is to punch. Or parang suntukin ka. Yung kahulugan niya sa Greek. So, ibig sabihin, talagang ang purpose ng thorn in the flesh, saktan si Apostol Pablo. Ano ang ginawa ni Apostol Pablo? Normal naman sa atin na manalangin sa atin. At ano ang prayer ni Apostle Paul? Ang sabi po ni Apostle Paul doon sa verse 8, for this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. So ang panalangin ni Apostle Pablo, katulad din ng panalangin natin na kapag mayroon tayong mga problema,
at merong mga ganitong sitwasyon, we are praying that God would remove it. So, yan po tayo, ano kaya tayo, nakaka-relate tayo kay Apostol Pablo. Whatever situation na nagpapahirap sa atin, ang palagi natin panalangin, please, God, remove it. Okay? Tanggalin mo ito. Kasi tao lang naman tayo pag nahihirapan tayo. Kung hindi yung problema at di ka naman nabibigatan, hindi mo sasabihin sa Diyos na wag na tanggalin. Pero, ang panalangin ni Apostol Pablo na gusto niyang tanggalin ito ng Diyos, hindi po ito tinanggal ng Panginoon. Okay? Rather, ang ginawa po ng Panginoon, hindi on the removal of the problem or the thorn of the flesh, but God works through His grace how Apostle Paul can overcome the thorn in the flesh. So ito, mayroon tayong magandang matututunan sa pag-aaral na ito, no? At kasi tayo kasi minsan hindi natin masyadong nauunawaan how God works through His grace. Kasi nakapix lang tayo dun sa He must remove kung ano yung nagpapahirap sa atin. Pero when God works through His grace, hindi ganun, hindi removal. Tingnan niyo ano. So, pag-aaralan natin yung tatlong bagay dito na magbibigay sa atin ng unawa ang pagtulong ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Okay? So, gustong tulungan ng Panginoon si Apostle Paul doon sa dinadanas niyang thorn in the flesh, ipinag-pray naman niya, pero ang tugon sa kanya ng Panginoon is not removing or the removal of the thorn of the flesh. At ang ginawa ng Panginoon, maunawaan, maranasan ni Apostle Paul yung biyaya ng Diyos. Now, tingnan niyo, tatlong bagay po dito sa pag-aaral na ito. Unang-una, the grace of God is God's provision or grace is God's provision for our needs. Yun ang isa sa dapat nating maunawaan. Grace is God's provision for our needs. Ang sabi po doon sa verse 9, my grace is sufficient for thee. So merong sitwasyon si Apostle Paul. Ang ini-offer ng Panginoon sa kanya, my grace. Ang aking biyaya. Okay? So, sabi nga po, grace is undeserved favor. Ang ibig sabihin niyan, God is giving us what we do not deserve. Tayo po, pag sinasabi nating biyaya ng Panginoon, tumatanggap tayo kahit hindi tayo deserve. So, yung hinihingi ni Apostle Paul na ma-alleviate o mawala yung thorn in the flesh, hindi yun ang gustong mangyari ng Panginoon. Mayroong higit na gustong ibigay ang Diyos. Okay? More than what Apostle Paul is asking. Kaya nga, ang difference ng grace and mercy is that kapag ginamit natin yung grace, God is giving us what we do not deserve, while mercy is God withholding what we do deserve. Halimbawa, alam niyo dapat tayo parusahan na tayo ng lahat ng Diyos sa lahat ng mga pinagagawa nating mga mali. Di po ba? Marami tayong mga hindi magandang ginawang bagay sa Panginoon. We have offended God many times, many times. But because He is a merciful God, He withhold it. Hindi siya agad nagpaparusa sa atin. Yun ang ibig sabihin ng mercy. Yun namang grace, tumatanggap tayo kahit hindi tayo deserve. Okay? At ito ang gusto na maranasan ng Diyos na ipakita ng Panginoon kay Apostle Paul. I'll give you something even though you don't deserve it, ibibigay ko sa iyo. Kaya kung mapapansin po ninyo, so grace is always sufficient. Binanggit po dyan sa talatang binasa natin, my grace is sufficient for thee. Well, unang-una, it is sufficient for our salvation. Yan ang unang-unang makikita ninyong katotohanan na tuturo sa atin ng Bible.
Ito'y sapat para magkaroon tayo ng kaligtasan. It is sufficient for serving the Lord pag naglilingkod tayo sa Panginoon. At higit sa lahat, it is sufficient for suffering. Kung may mga suffering po tayo na dinadaanan, sapat po ang biyaya ng Panginoon. Hindi lang po yan, ano? Alam niyo po ba na grace meet us in our weakness? Dito, mapapansin po ninyo na tayo po'y mayroong mga kahinaan, lalo na po, itong nangyari kay Apostle Paul na ito, yung thorn in the flesh, that is the weakness. Okay? Pero mayroong isang bagay na makikita po ninyo dito, no? Mayroong isang pastor na nagsabi, a strength that you know will become a weakness. Ang lakas daw na alam mo ay magiging kahinaan. But a weakness that you know will become a strength. Iniisip ko, ano ibig niyang sabihin? Bigyan niyo pansinin niyo, ang mga tao na madalas din sinasabi nila na magaling sila, malakas sila, alam niyo po ba na yun ay isang uri ng kahinaan? Okay? Kasi they are just resting on their ability. They are just resting on their being boastful or nagiging mayabang sila, nagiging mapagmalaki sila. At iyan ay isang kahinaan. Pero kapag sinabi mo sa harap ng Diyos na mahina po ako, wala po akong kaya, at dahil inamin mo sa Diyos na mahina ka, hindi mo kaya, doon naman ang Diyos magbibigay ng kalakasan sa atin. So that weakness will become a point of strength. Kaya nga, mas maganda in humility, sinasabi natin sa harap ng Diyos na mahina tayo. Sapagkat si Apostle Paul din po ang nagsabi, di ba? Sabi niya, when I am weak, sa verse 10, I am strong. Yun yung weakness turns to be strength. Kaya po, ang biyaya ng Diyos, para maintindihan natin paano tayo tinutulungan, yung grace na yan is God's provision para maabot ang ating mga pangailangan. Okay? Now, tingnan pa natin. Pangalawang points na gusto kong tingnan po ninyo. Grace transforms suffering into strength. Sabi po dyan sa verse 9, for my strength is made perfect in weakness. Okay? Kadalasan po, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, ang gusto ni Apostol Pablo, tanggalin ng Diyos yung thorn in the flesh niya. Pero ang gusto naman ng Diyos, wag tanggalin ito, but si Apostol Pablo, gamitin niya yung biyaya ng Diyos to overcome the thorn in the flesh. So, it is not about removal, it is about transforming. Okay? Ang ginagawa ng Diyos pala sa biyaya niya ay pinalalakas niya tayo para any form of suffering, okay, ay pwede nating mapagtagumpayan. Kaya nga po, yung suffering will become a strength. And sometimes, makikita din po ninyo dito, weakness becomes channel of God's power. Totoo po yan, ano? Para ma-channel ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, kinakailangan na ma-realize mo na mahina ka. Unless, kung feeling mo, palagi ka na lang malakas, feeling mo, wala kang problema, paano idadaan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Hindi. Diba? So, your weakness becomes the channel of God's power. So, kadalasan po, di ba, makikita natin na ang ginagawa ng Diyos, minsan, alam niyo yung ang Panginoon very yung He wanted His servant, He wanted His people to be, para mapalakas, ilalagay niya muna sa brokenness. Ano ibig sabihin ng brokenness? Yung talagang sobrang, sobrang hina ka na. Di po ba? Pero, in spite of that,
Yun ay paraan ng Diyos para makaranas tayo ng totoong kalakasan, ng totoong kapangyarihan. Dahil sabi ni Apostle Paul, when I am weak, I am strong. Okay? When I am weak, then I am strong. Okay? Yun ang ibig niyang sabihin. Okay? Ang ibig sabihin, kapag ako ay mahina, nagiging malakas ako. Okay? At alam ba ninyo na kung titingnan po ninyo na ang mga afflictions na dumadaan sa atin can also become what we call an asset. Ha? Ah, yung ano, yung pain na mararanasan po ninyo ay isipin natin, pag titingnan natin na magdadala lang ito ng sakit sa atin, parang walang sense. Okay? Naalala ko nga dun sa isang lesson ko dun sa Angono, you have to have the right perspective in everything. Bakit? Kasi if you don't see a purpose, kasi ang message ni Satan kay Apostle Paul, doon sa kanyang thorn in the flesh, is you will have pain on this. Masasaktan ka dito. But, ang message ng Panginoon sa kanyang thorn in the flesh ay mayroong purpose ito. May dahilan ito. It is for the development ng pagkatao ni Apostle Paul. So, yung yung kaya ko sinabi pong it becomes an important asset sapagkat it is God's instrument to develop us. Okay? Ito ang ginagamit ng Diyos para maging matured tayo. Magkaroon tayo ng tinatawag nating kumbaga sa ano yan yung 'di ba yung liha, 'di ba? Yung liha, pag ikinaskas mo sa balat mo, masakit 'di ba? Wag mo ikaskas sa balat kasi hindi talaga yun ginagamit sa balat. Ginagamit yon para mapalis ang isang bagay na ginawa. Okay? Ibig sabihin, this rough edges, rough surface na ito, pag ipinahid, ang intention nito, masakit di ba? Pero habang tumatagal, gumaganda ka naman. Yun yung kagandahan ng mga afflictions. Instrumento siya ng Diyos to polish us, to develop our character. Kaya lang, syempre, kung ang papakinggan natin ay yung messenger of Satan, it is just pain. But if we will see this in the purpose of God, merong magandang layunin pala ang ating Panginoon. Kaya di ba sinasabi ng Romans 8:28, all things work together for good. Kaya dito, mapapansin po ninyo dito na sa pinag-aaralan natin, grace transforms suffering into strength. So, kahit meron tayong suffering, gagamitin itong suffering na ito para magkaroon tayo ng kalakasan. So, the last point is this. Okay, and then after that, I will give some important practical applications na pwede nating gamitin. So, sabi ko kanina, grace is God's provisions for our needs. Tapos, grace transforms suffering to strength. And number 3, grace enables believers to glorify God through suffering. Ito yung talagang ito yung napakahalagang purpose. Ang sabi diyan, most gladly therefore I will rather glory in my infirmities. Ang sinasabi ni Apostle Paul ay nagagalak ako. Nagluluwalhati ako sa Diyos sa gitna ng aking mga pagdurusa. Mataas na pong degree ito ng pag-glorify sa Panginoon. It is easy. Alam niyo, madaling magbigay ng papuri sa Diyos kapag may dumating na blessing. Madaling in the snap of a finger, pagka pumasa yung thesis mo, madaling sabihin, Kuya Dwight, na praise God. Diba? But the question is, kung bumagsak ka, can you say praise God? Diba? Ibang yun. Kaya kapag halimbawa dumating tayo dun sa punto na yung ini-expect natin hindi nangyari,
Pero we can say to God, purihin ng Diyos. Kasi alam naman nating meron siyang plano. Yun ang pinakamataas na degree ng pagluwalhati. Kaya mapapansin po ninyo dito, believers glorify God through suffering. Mahirap po yung gawin. Okay? Pero, mapapansin po ninyo, yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities. What if your infirmities is loss? Diba? What 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 if your infirmities is unmet expectations? Diba? Can you say, I rather glory? Di po ba? Kaya po dito makikita po ninyo, Paul learn to rejoice in affliction. Okay? Hindi ibig sabihin nag enjoy si Apostol Pablo habang nasasaktan. But naiintindihan lang niya na mayroong layunin ng Diyos at nauunawaan niya that in every pain, there is a purpose. Okay? So, napagtagumpayan niya po yan. God's power rested upon him. Napansin niyo po ba yung binanggit ni Apostle po diyan na that the power of Christ may rest upon me. Para po yung para po yung isa word na parang tent. Naglagay ka ng isang tent. Nung una kasi yung wala pang templo, ang ginagawa ng Israel ay nagkakabit po sila ng tinatawag ng tabernacle. Alam niyo yung tabernacle? Tabernacle is made of tent. May sukat po yan, may eksaktong sukat yan. At alam niyo kung anong special sa tent na yan, kung bakit napakahalaga ng tent na yan. Because in that tent, they believe that the very presence of God dwells. Yung Shekinah glory. Kaya ang nag-design kasi ng tent na yan, hindi sila Moises. Ang nag-design yan, ang Panginoon mismo. Ganito yung gagawin yung tabernacle para sa akin. At very significant, yung idea, alam niyo ngayon hindi na tayo gumagawa ng tabernacle para sabihin nandito ang presensya ng Panginoon. Si Apostle Paul mismo nagsabi that the power of Christ dwells in me. Ibig sabihin, yung presensya mismo ng Panginoon is resting on the life of Apostle Paul. At naniniwala po ko na hindi po yun kay Apostle Paul lang. Ito po ay para sa mga mananampalataya din. Kaya kung titignan po ninyo, paano tayo tinutulungan ng Diyos? Tinutulungan tayo ng Diyos hindi para burahin ang mga problema sa buhay natin. Ngunit tinutulungan tayo ng Diyos na habang may problema tayo, nandyan ang kapangyarihan ni Kristo para pagtagumpayan natin ang mga suliranin. So, suffering can deepen the Christian life. God's goal is not merely our comfort, but our conformity. Ibig sabihin, habang tumatagal po, habang dumadaan tayo sa napakarami mga problema, ang mapapansin po ninyo, hinuhubog niya tayo sa ugali ni Kristo. We become more humble. It strengthens our faith. At dinidevelop nito yung ating endurance at natututo tayong patuloy na magtiwala sa Panginoon. Kaya po, mapapansin po ninyo doon sa ating pangatlong punto, patuloy po tayong nagkakaroon ng kagalakan. Nagpupuri tayo kahit sa ating mga suffering. At sabi ko nga po sa inyo, ibang degree na yan ng pagpupuri. Okay? Kapag nagpupuri ka kahit hindi maganda yung pinagdadaanan. Sa conclusion po natin, ilang mga bagay na pwede nating matutunan, practical lesson sa ating pag-aanalisa dito sa sinabi ni Apostle Paul. Unang-una, spiritual growth is more important than physical comfort. Okay. Yun ang isa sa dapat nating matutunan. Nakita ko sa lesson na to na mas mahalaga ang lumago tayo spiritually kesa maibsan ang mga physical na comfort. Hindi ko sinasabi na hindi kayang gawin ng Diyos. May time ginagawa niya yan. Pero dun sa ating example kay Apostle Paul, mas gusto ng Diyos na maranasan ni Apostle Paul yung spiritual na paglago.
And then also, tingnan din po natin that God balances burdens with blessing. Okay? He never allows more than His grace can sustain. Ibig sabihin, ang Diyos kaya niyang magbigay ng mga pagpapala. Okay? Pero hindi ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng burden. Balance eh. Siguro kung puro blessing lang ang experience natin, parang ano, no? Parang one-sided. One-sided yung pagiging Kristiyano natin. Pero mapapansin natin na kaya masarap ang pagiging Kristiyano eh. Pag may sinabi kang blessing, itong kapatid mo magsi-share ng burden. And then, di ba, nag-share ka ng burden, ito naman, blessing. Balance eh. At hindi naman palaging puro ka burden. May blessing ka din. Okay? And pangatlo po, ah, not all suffering is caused by personal sin. May mga suffering po tayo talaga pinapahintulutan ng Panginoon, hindi dahil nagkasala lang tayo. So, sa gabi mong ito, makikita natin na talagang tinutulungan tayo ng Diyos. At tinutulungan tayo niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa atin. Nawa po ay naging pagpapala po sa inyo itong pag-aaral na ito at naway patuloy tayong lumago sa kanyang biyaya sa bagay na ito. Sa pag-aaral na ito ay makatulong din po sa inyo na maalala po ninyo ang kahalagahan ng biyaya ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat sa iyong biyaya sa amin sa gabing ito. Salamat sa time and opportunity to study your word, Panginoon. At dalangin namin, dakilang Diyos, na kami patubayan ninyo, tulungan ninyo, Panginoon, patuloy na mailapat namin sa aming mga buhay ang mga pag-aaral na ito. I-bless nyo rin po ang tahanang ito, si Mami Heidi at si Daddy Ray. Patuloy na blessings mo sa kanila, Panginoon, lalo na sa pagdadialysis din po ni Mami at yung mga nararamdaman po niya, Panginoon, sa kanyang cramps na nararanasan niya tuwing gabi. We pray, Lord, that you continue bless her, Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna at bigyan mo siya ng biyaya na mapagtagumpayan niya ito, Panginoon. At pagpapagaling din at healing, Panginoon, sa kanya. Yun din kay Daddy Ray, kayo pong patuloy na manguna at magpala, magpagaling din sa kanyang ubo. At salamat din sa mga anak ko at may bahay na kasama ko, patuloy na biyayaan mo sila. Gayun din sa family din ni Ate Rhea na kay Brother Dwight, kayo pong patuloy na manguna. At gayon din kay Brother Argel, patuloy na pinagpipray namin ang kanyang may bahay na continuously, Panginoon, na biyayaan mo in preparation sa panganganak, Panginoon, kayong patuloy na manguna. Salamat po, Ama, sa inyong biyaya sa amin sa gabing ito. At gayon din, pinagpipray namin din si Jeremiah sa kanyang nalalapit na operasyon. Dalangin namin ang lahat ng bagay paglakipin po ninyo. Kayo po ang patuloy na manguna at magpala. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. God bless po.